Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo na po ang inyong lingkod at tayo po ay mag-umpisa na, magkomentuhan na po tayo. Ito po mga tambay. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong pinost ng isang broadcaster po na si Jay Sonsa dito po sa ginagawa po ng isang sekretary po ng DPWH mga kababayan. Kasi kung maalala po natin, ito po ay nanggagalaitin po ito mga kababayan at nagbabanta pa. Lalo-lalo po pag nakakita po ng hindi tapos na proyekto ay nagagalit po pati po sa kanyang mga district engineer, lalo-lalo po sa mga contractors at siyempre po yung sinasabi po na papalitan ko kayo at hindi ko kayo titigilan at tatantanan mga kababayan. Pero pagdating po sa Ilocos Norte, bigla pong bumait po ang sekretary mga kababayan. At kahit po hindi tapos ang proyekto, pero hindi pa rin nagawang magalit. At sinasabi pa rin niya, hindi lang natapos dahil wala ng pondo. Mga kababayan. Kaya tama po yung sinasabi ni Jay Sonsa. Ito po ang pinost ni Jay Sonsa at komentohan po natin mga kababayan. Ayon po kay Jay Sonsa, sa Ilocos Norte, may poste, walang tulay. Sa Mindoro, walang bakal. Sa Bulacan, wala kahit ano. Ghost project talaga, mga kababayan. Pero, ang tanong, ni isa, wala pang nakukulong na congressman sa mga distrito ng mga lugar na ito sa buong Pilipinas. Mga kababayan, katulad po sa Ilocos Norte, nauubos ang pondo at budget, poste lang ang nakikita. Hindi po ba? Pero, mga kababayan, no talk, no mistake. Kaya nga po yung sinasabi ni Jay Sonsa, totoo po yun eh. Nakita niyo po, sa Ilocos Norte, okay lang. At bibigyan pa ng pondo. Popondohan po pa ulit, mga kababayan. Popondohan pa nila ulit. Dahil naubos na raw yung pondo. Postoy pa lang yon. Ganyan po ka-special ang Ilocos Norte. Ang Mindoro, walang bakal. Ang Bulacan, wala kahit ano. Ganyan po katindi. Mga kababayan. Kaya ito po, panoorin po natin mga kababayan, ito pa. Yung kanyang mga panggagalaitin nung siya po ay magpunta sa Mindanao. Sa, I think, Mindanao Oriental o Occidental, mga kababayan. Grabe po, gagalitin siya. Hindi pa raw tapos pero binabayaran na. Pero doon sa Ilocos Norte, tulay pa lang ang natapos. How many millions na? Bibigyan pa ng another pondo. Dahil ubos na ang pondo. Hindi mo ba? Ito po yung ang galaitin siya. Mag-campaign na kayo kasi mahuhuli at mahuhuli din kayo ng ICI. Sa DE, sa mga regional director, magsabi na kayo. Huwag nyo nang hintayin na umabot po sa ganito. Lumapit na kayo, umamin na kayo, mahuhuli at mahuhuli din kayo. Kasi nasabi ko sa inyo, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. Kahit maubos lahat ng RD sa Pilipinas. Wala akong pakialam. Kung kinakailangan maubos kayong lahat, uubusin namin kayo. At ipopromote na rin natin yung mga maayos dito sa DPWH na hindi ginagawa yung ginawa dito. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito. Hindi mo ba sila iniisip? Iisip rin po. Kasi Putang ina mo, bakit ka nagbayad ng hindi complete? Kani sa daan ng bakal petrol nila. Yan po mga tambay, nagmumura pa. Bakit daw nagbayad nang hindi pa kompleto? Galit pa. Minura pa po yung engineer. Ginura po yung engineer doon po sa bandang Mindanao, mga babayan. At ganoon din po nung pinuntahan po ang Mindoro yata yung mga tambay. Pero pagdating po dito sa Ilocos Norte, ganito na po siya. Hindi na po siya nagmumura, mga kababayan. At ganito na rin po ang kanya approach. Ibang klase. Thomas. Wala pong ghost project up po, Secretary. Well, clearly naman, hindi to ghost project kasi may nakatayo. At ito, kaya rin naman hindi na tapos
Kasi nga, naubos yung pondo. Bitin yung pondo. Kulang yung pondo. O ano? Eh, hindi ko na alam kung bakit. Wala pa ako nun. Sir, so, review, sir. Sir, itanong ko lang, so bakit kailangan piece by piece po yung project, sir? Yun nga din yung tanong ko eh. Bakit ganon? Ang problema nga, sinasabi sa akin ng mga matagal na sa DPWH, kamukha ni RD Richard, eh nagre-request daw sila sa region o sa district, pero pagdating daw ng final na budget, either minsan nawawala or nababawasan ng malaki. So, kailangan talaga ipaliwanag natin sa lahat, kasama na rin sa Kongreso, na siguro bago naman tayo mag-isip ng bagong project, i-priority muna natin yung mga hindi pa tapos. Tapusin muna natin, siguraduhin muna natin. Kamukha ito, wala namang right of way problem ito. Buti sana kung may right of way problem. Kasi kahit magpondo ka, hindi pa rin siya magagawa hanggat hindi mo makuha yung right of way. Eh yung dalawang binisita natin, itong Kamarwan tsaka yung Loing, wala namang right of way problem ito eh. Diba? So, kailangan tingin ko yung pag-iisip nating lahat, kasama na rin yung mga partners natin sa Kongreso, sa Senado, tingin ko dapat pare-pareho tayo ng mindset, common sense lang naman to eh. Yung mga inumpisahan na ongoing, tapusin na muna natin. So lahat na po ng ongoing na project matatapos. Yun ang pipilitin natin. Yun ang pipilitin natin. So, sir, so contrary po sa statement, ina-admit po ng DPWH po talaga na lahat po ng mega projects po like Regis po talagang face by face po talaga. Contrary po dun sa... Hindi lahat. hindi lahat face by face. Kunyari, yung mga malaki nating bridge, yung kunyari, yung bridge sa Kabagan, yung bridge sa Kamaranyugan, sa Cagayan. Inaugurate ni Pangulo yun. Yun, natapos yun, 2 taon lang. Diba? Tapos na. Yung bridge sa Bukana, sa Davao, 2 taon din, 23 to 2010. Sa Davao, gumastos doon sa bridge China. Wala naman yata ang gastos ang gobyerno ron. Hindi po ba? Nakita nyo po, ibang-iba po ang approach niya pagdating sa Ilocos Norte. Wala pong nakikitang anomalya, walang korupsyon, dahil yung pondo po ay naubos lang. Naubos lang po ang pondo doon po sa Ilocos Norte. Wala pong ghost project. At syempre, wala pong dapat imbestigahan pagdating sa Ilocos Norte. At wala pong hahabulin. Hindi po katulad pag sa ibang lugar, sa parte ng Mindanao, hahabulin. Pati po mga district engineer, mga kababayan, hahabulin lahat. Contractors, galit na galit. Pero pagdating po sa Ilocos Norte, hindi man lang pinagalitan ang mga engineer ng DPWH. Wala. Kailangan bigyan pa ng pondo. Bigyan pa at tapusin. Nakita nyo, how many millions? Poste lang ang nagawa. Poste. Pero walang problema po kay Secretary Dizon. Wala pong anomalya sa Ilocos Norte. Kaya alam mo na po ang nagiging sabwatan umano. Dito po. Sabwatan. Sana naman dumating naman po ang panahon at mabilis lang na itong mga tao na ito, tayo namang uusig sa kanila. Lalong-lalo po pagka iba na presidente. Napakasarap po na imbestigahan po talaga ito ng katotohanan. Yung talagang totoong imbestiga. Yung walang pinoprotektahan. Yung walang kino-cover up. Hindi po ba? Yan ang gusto po natin mangyari talaga Yung talagang makatotohanan, hindi mo pinoproteksyonan, hindi mo kino-cover up yung mga pinoproteksyonan mo. Hindi po ba? Dahil alam naman po natin mga kababayan, ang sangkot po sa maanumalyang korupsyon, ayon na rin mismo sa Cabral Files na nanahawak ni Leandro Libiste. Ayon na rin mismo kay Saldico. Ayon na rin mismo kay Gutesa. At merong mga iilan-ilang congressman na nagsasabi na talagang nasa Malacanang ang ugat ng korupsyon umano. At doon sa mismong pinsan na sinasabi ng Vice President. Hindi po ba natambaluslos? Yan po. Paano mo hindi ko cover up kung yung mismong amo mo na nag-appoint sa'yo bilang DPWH Secretary ang siyang ulo umano at ang pinsan na ulo umano na amo mo rin yata umano. Hindi po ba? Hindi mo ba po proteksyonan? Kaya nga mga kababayan, tama-tama po yung sinabi po ni Jason C. Tama po. Sa Ilocos nga naman, walang tulay. Poste lang. Poste lang. Pero nakita naman po natin kung paano po magsalita ang isang sekretary.
Di po ba? Sa Mindoro, walang bakal. Sa Bulacan, wala kahit ano. Ganyan po katindi. At ni isa, ibabalik po natin ulit, ni isa na mga congressman, walang nakukulong, walang nakakasuhan. Maliban lang po sa isang Bong Revilla. Hindi po ba? At mga diskaya at mga engineer ng DPWH. Hindi po ba? Pero 300 plus ang mga congressman, 200 plus ang kaalyado. Ang kaalyado 200 plus. Wala man lang nakasuhan. Samantalang alam naman nila, mga kababayan, hindi naman tanga ang Pilipino. Alam po nila na ginagago lang po nila ang mga sarili nila at ginagawa po tayong bobo at tanga ng mga tao na ito. Nagpapaagago po sila dahil po sa pakinabang. Sa pakinabang. At ang tingin po sa ating mga Pilipino, tanga, bobo. Hindi po ba? Kaya nga po mga kababayan, makakaganti lang po tayo sa mga taong ito. At ang mga Pilipino po ay makakaganti lang at makakakuha po ng katarungan pagka po nabago na po ang Pangulo ng Pilipinas. Real talk. Dahil sa panahon po ngayon, wala po tayong kapag-apag-asa sa sinasabi po na tagapagtanggol ng ating bansa. Wala po tayong kapag-apag-asa sa panahon ngayon sa mga tagapagtanggol na sinasabing puproteksyonan tayo, puproteksyonan ng mga Pilipino, puproteksyonan ng ating bansa, puproteksyonan ng ating kapirahan. Dahil nung panahon ni ERAP, wetting lang ang issue. Tanggal si ERAP. Dahil nga po, tagapagtanggol at galit sa anomalya. Pero ngayon, ang ating pong karamihan at napakaraming mga men in uniform generals, hindi po sila galit sa korupsyon. Wala po silang nakikita, mga kababayan. Kaya po napakamalas po nating mga taxpayer. Tayo na po ang pinakamalas na taxpayer sa panahon ngayon. Mula nung maglingkod po ang binagoong ang Pilipinas. Napakamalas po nating mga taxpayer dahil wala na po nagpoprotekta sa ating buwis. Dahil mismo yung nagpoprotekta rin po sa Kongreso ay sila rin po pala ang mga magnanakaw sa ating buwis o mano. At kauna-unahan pa yung sinasabi ni Gutesa at ni Saldico, yung mga ulo, dahil sila po'y aso lamang. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang komento po natin na makatotohanan po yan at totoong-totoo at 100% ang sinabi po ni Jay Sonsa. Dahil yan naman po talaga ang nakita ng mga Pilipino. Sa Ilocos, tulay pa lang. Tulay na walang poste, na walang tulay. Sa Ilocos, nakita naman po, tulay, pero poste lang ang nakalagay. Ganun din po sa may bandang Mindoro. Hindi lang naman po sa Mindoro, mga kababayan. Halos buong Pilipinas ay puro po yung may anomalya. Hindi po ba? At lalong-lalo sa Bulacan, na isang damukal na problema po dyan, na hanggang ngayon, yung sinasabi ko nga, ni isang congressman sa Bulacan, wala pong nakukulong. Hindi po ba, mga kababayan? At lalong-lalo yung nakahawak na isang damukal na insertion at mga allocable, walang nakukulong. Lalo pagkakaalyado. Hindi po ba, Secretary Dizon at ng ICI na habulin nyo lahat? Unbelievable. Thank you po, Jay Sonsa. Maraming salamat po kay Jay Sonsa. At nakikita po ni Jay Sonsa ang ginagawa po ng gobyerno ngayon. Mabuhay po kayo. At ingat-ingat din po kayo. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershon ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, Gay at Shena, kay Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan,
Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyong lahat mga kababayan. Taste lang po tayo. Paalam. Bye-bye.